napansin ng flight attendant na kumikilos ng kakaiba ang isang batang babae. Ngunit nang lapitan niya ito ay talaga namang halos matumba siya sa kinatatayuan niya sa kanyang natuklasan. "This is it, girl. Kakayanin mo to. Ito ang unang araw ng trabaho mo bilang isang flight attendant. Matagal mo na tong pinangarap at napakatagal mo tong pinaghirapan. Kaya seize the moment at gawin mo ang lahat para maging komportable ang mga pasahero mo." Ito ang pagpapalakas ng loob ng babaeng si Sheila habang nakaharap siya sa isang malaking salamin bago tuluyang pumasok sa unang araw ng kanyang trabaho bilang isang flight attendant. Hindi tulad ng iniisip ng iba, ang pagiging isang flight attendant ay napakahirap na trabaho kung saan dumadaan ka nga sa napakatinding training at napakaraming mga requirements ang kinakailangan mong mailatag bago ka tuluyang matanggap sa ganitong trabaho. Pero hindi lamang doon nagtatapos ang paghihirap dahil bukod sa rami ng mga requirements ay kailangan mo ring magtrabaho ng mabuti upang maging permanente ka sa ganitong posisyon dahil talaga namang kakaunti lamang ang mga flight attendant na nagiging permanente sa kanilang mga trabaho. Kaya naman para sa babaeng si Sheila, gusto niyang gawin ang lahat para mapatunayan sa kumpanyang pinapasukan niya na siya ay isang magaling na empleyado at karapat dapat siyang magkaroon ng permanenteng posisyon sa trabaho. Ang mga bagay nga na ito ay gusto kagad ipakita ni Sheila sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na malayo pala sa kanyang inaasahan ang mangyayari sa unang araw ng kanyang paglipad. Naging maayos naman ang takbo ng araw na iyon. Sa katunayan niyan ay saktong-sakto lamang ang naging tulog ng babaeng si Sheila kahit na naka-schedule ng madaling araw ang kanilang flight. Isang linggo kasi bago ito ay pinaghandaan na talaga ni Sheila ang kanyang unang paglipad na kung saan ay sinet niya na ang katawan niya para magising sa tamang oras kung kailan siya nakatakdang pumasok sa trabaho. Hinanda niya na rin ang kanyang mga gamit para siguradong hindi siya maaantok kapag nasa loob na siya ng eroplano at inaasikaso ang mga pasahero. Maging sa mga katrabaho ni Sheila ay wala siyang problema. Sa katunayan nga niyan ay nagkaroon kagad siya ng isang matalik na kaibigan at ito ay si Glenn. Si Glenn ay isang napakagandang babae na sa unang tingin ay aakalain mong masungit dahil hindi ito pala salita, hindi rin ito palangiti sa iba. Ngunit pinaliwanag niya naman na isa siyang introvert at nang makilala nga siya ni Sheila ay tuluyan silang nagpalagayan ng loob bilang magkaibigan. Kaya naman mas naging komportable si Sheila sa kanyang unang paglipad bilang isang flight attendant, lalo na at alam niya na kasama niya sa cabin ang kanyang matalik na kaibigan. Pero wala siyang kamalay-malay na hindi niya lang pala makakasama sa isang normal na paglipad si Glenn, kundi makakasama niya rin ito para lutasin ang isa sa pinaka nakakatakot na pangyayari na kanilang mararanasan sa kanilang buong buhay. Bata pa lamang si Sheila ay nakitaan na siya ng kanyang mga magulang ng pagiging matalino. Kitang-kita ng kanyang nanay at tatay ang pagpupursige niya sa lahat ng kanyang mga ginagawa at nagsimula ang kanyang pangarap na maging flight attendant noong nakapanood siya ng isang pelikula tungkol sa kabayanihan na ginawa ng isang flight attendant para mailigtas ang kanilang mga pasahero sa bumabagsak na eroplano. Bilang bata pa si Sheila, pakiramdam niya ay mangyayari din ito sa kanya. Ang magkakaroon siya ng pagkakataon na iligtas ang buhay ng iba habang ginagawa ang gusto niyang trabaho. Agad niya namang sinabi sa mga magulang niya na gusto niyang maging flight attendant, na kung saan ay buong suporta nga ang binigay ng mga ito sa kanya. Maging ang kanyang tatay na si Joey ay binilhan pa siya ng outfit at uniforme ng mga flight attendant para kahit bata pa lamang siya ay mas ma-motivate na siya sa kanyang pangarap. Alam mo, yan ang sikreto sa buhay. Alamin mo kung anong gusto mo. Tapos pag sumikapan mo hanggang makuha mo yun. Ito ang mga katagang laging pinapaalala sa kanya ng tatay niyang si Joey. Mga kataga na hindi malilimutan ng babaeng si Sheila. Dahil sa suportang pinakita ng mga magulang niya sa kanyang pangarap, bata pa lamang siya ay natanim na sa kanyang utak na gusto niyang makasama ang mga magulang niya sa magiging unang paglipad niya sa eroplano bilang isang flight attendant. Ngunit talaga namang hindi mo mababasa ang tadhana. Nang tumungtong na kasi sa 16 anyos si Sheila, ay nagkaroon ng isang malalang karamdaman ng tatay niya at 2 taon nga makalipas nito
ay tuluyang na maalam ang lalaking si Joey. Nang dahil dito ay nadurog ang puso ni Sheila. Pakiramdam niya ay wala na siyang sapat na rason para lumaban pa sa buhay. Pero lagi namang pinapaalala ng nanay niya sa kanya na ipagpatuloy ni Sheila ang kanyang pangarap dahil ito ang bagay na pinaglaban ng tatay niya na kung sana'y sinuportahan siya ni Joey hanggang sa mga huling sandali nito. Ngunit sa kasamang palad, dahil nga sa pagkamatay ng tatay niyang si Joey, ay nawalan na rin sila ng hanap buhay na kung sana'y si Joey kasi ang nagmamanage ng kanilang maliit na negosyo. Pero ngayong wala na siya, ay nawalan na rin ng utak ang negosyo nila. Tuluyan itong tumamlay hanggang sa naubusan na nga sila ng mga customer na dumarating araw-araw. Nang dahil dito, sa murang edad pa lamang ay kinikailangan na ni Sheila na magbatak ng buto. Hindi niya kinalimutan ang pangako niya sa tatay niya na magiging isa siyang flight attendant. Sa kabila ng katotohanan na wala siyang pera para masuportahan ang pangarap niyang ito, kaya naman ay pumasok siya sa mga trabahong pwede niyang mapasukan. Kahit na pinakamaliliit na trabaho pa yan ay tinanggap niya para lamang matupad ang kanyang pangarap. Ni isang taon na hindi siya huminto para magpahinga. Nagtatrabaho siya at nag-aaral sa parehang pagkakataon. Ito ang katangian na talaga namang hinahangaan ng nanay niyang si Beverly sa kanya. Ginagawa rin naman ni Beverly ang lahat para masuportahan ang kanyang anak na kahit panalugi na ang kanilang negosyo ay sinusubukan niya pa rin maglako-lako at magtinda ng ibang mga bagay at pagkain para kahit papaano ay makatulong siya sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Anak, hinihinay ka lang. Mararating mo rin kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Pero sa ngayon, kailangan mong tandaan na yung katawan mo, kailangan niya ng pahinga. Hindi po pwedeng sagad-sagarin yan sa lahat ng mga bagay. Ano namang kwenta kung makuha mo yung pangarap mo pero puro ka naman sakit. Kaya pinapaalalahanan lang kita anak. Hanggang kaya ko naman, pwedeng ako na yung magtrabaho para sa atin. Ito ang palaging pagpapayo ni Beverly sa kanyang anak. Ngunit determinado si Sheila at handa niya nang isugal ang lahat para lamang makamit ang minimithi niyang pangarap. Hindi naman ako sumusobra, ma. Nagpapahinga pa rin naman ako. Kapag nasa biyahe ako, natutulog ako. Kapag nasa eskwelahan, kumakain naman ako. Sinisigurado ko namang nababalansi ko ng tama yung oras ko, ma. Kaya wag po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Sagot naman ni Sheila para mapagaan ang kalooban ng nanay niya. Pero sa katunayan yan, halos araw-araw ay walang tulog si Sheila para lamang mapagkasya niya ang kanyang oras sa mga ginagawa niya. Hindi na nga rin nagkaroon pa ng pagkakataon si Sheila na magkaroon ng kaibigan o kahit man lang ng boyfriend. At ang pinakahuling kaibigan na naaalala niya ay ang pinsan niya na si Dominic. Pero isang trahedya ang pumutol sa kanilang pagkakaibigan na hanggang ngayon na kahit matanda na siya ay hindi niya malilimutan. Pero lahat ng ito ay nasa nakaraan na ni Sheila. Ngayon ay nasa airport na siya, kasama ang kanyang mga cabin crew members. Bago ang kanilang paglipad, ay kinausap at miniting muna sila ng kanilang piloto. Sinabi nito sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin at ano ang mga dapat iwasan. Bilang baguhan si Sheila ay pinakinggan niya ang lahat ng mga kailangan niyang pakinggan na impormasyon. Naatasan din siya na magbigay ng instruction sa mga pasahero kung papaano ang tamang pag-secure sa sarili habang nakaupo sa eroplano. At sa wakas, dumating na ang oras ng kanilang paglipad. Kinakabahan ngunit excited ang babaeng si Sheila dahil bukod sa katotohanan na siya ang magbibigay ng instruction sa mga pasahero, alam niya na magiging pasahero niya rin ang nanay niya sa mga oras na iyon at wala na nga siyang kahit na anong mahihiling pa sa ganitong napakamabiyayang pagkakataon na makikita ng nanay niya ang katas na kanilang pinaghirapan bilang mag-ina. Nang makaupo na nga ang lahat ng mga pasahero, handa nang mag-take off ang eroplano. Kaya naman bago ang lahat ay nagbigay muna ng instruction si Sheila sa mga pasahero kung ano ang mga dapat nilang gawin kung sakaling magkaroon ng emergency. Pero nanibago siya dahil ito nga ang unang pagkakataon niya na pumasok sa trabaho bilang isang flight attendant ay hindi naakalain ng mga pasahero sa eroplano ay normal lang na hindi makikinig sa kanila na kahit pa sumisenyas na siya ng mga mahalagang impormasyon at detalye tungkol sa mga emergency precaution ay halos walang nakikinig sa kanya. Maliban syempre sa kanyang nanay na noong mga pagkakataong ito ay mangyak-ngyak na. Kitang-kita at bakas sa mga mata ng nanay niyang si Beverly ang kagilakang nararamdaman niya habang pinapanood niya ang kanyang anak. Siguradong proud na proud sa iyo ang tatay mo.
Ito ang mga katagang naiisip ni Beverly habang nakatayo sa harapan niya ang napakaganda niyang anak na ngayon ay isa ng ganap na flight attendant. Napakaraming mga bagay ang kanilang tiniis at wala na siyang hihilingin pa dahil lubos ang kagalakan niya sa mga pagkakataong ito. Ngunit walang kamalay-malay ang matandang si Sheila na makakasaksi siya ng isang hindi malilimutan na pangyayari sa araw na iyon. Matapos ang pag-take off ng eroplano, maya-maya pa ay isa-isa nang tinignan ni Sheila ang mga upuan ng pasahero upang masiguradong safe at komportable ang mga ito. Kasama rin ito sa kanilang training. Kaya naman bilang unang araw niya sa trabaho ay gusto niyang masigurado na walang mapapahamak sa kanyang mga pasahero. Hanggang sa umabot siya sa ika-21 row ng eroplano. Dito ay nakita niya ang isang babae. Nakatitig ito ng malayo. Para bang tumatagos ang paningin nito sa mga tao. May katabi itong isang lalaki na nakasombrero. Tinitigan niyang mabuti ang babae at napagtanto niya na isa pa pala itong bata. Pero may nakapagtataka sa ekspresyon ng batang ito. Para bang ayaw niyang sumakay sa eroplano. Pero sigurado si Sheila na hindi ito dahil sa takot siya sa matataas na lugar. Sigurado si Sheila na ibang bagay ang kinatatakutan ng batang ito. Bakas na bakas sa mata ng bata na nangangailangan siya ng kung anumang bagay na pwedeng makatulong sa kanya. Tumaas ang balahibo ni Sheila. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kailangan niya bang umaksyon agad o kailangan niya ng sapat na oras para makapag-isip? Alam naman kasi niya na ang lahat ng pasaherong nakakapasok sa airport ay na-check na ang mga bagahe at siguradong walang mga illegal na bagay ang nakapasok sa eroplano. Pero hindi ang illegal na bagay ang natatakutan ni Sheila at yun ay ang kapakanan ng bata ang pinaka-inaalala niya. Napatigil ng halos 20 segundo si Sheila sa row na iyon kaya naman tumingin na sa kanya ang lalaking nakasombrero na katabi ng bata. "Miss, may problema ba?" Pagtatakang tanong nito. Halos matanga lamang ang maaaninag sa lalaking ito na lalo pang nagbigay ng pagkamisteryo sa sitwasyong ito. Mapapakas kasi sa mukha ng lalaki na para bang may tinatago itong bagay na hindi pwedeng matuklasan ng kahit na sino. "Ay, wala po sir. Tinitingnan ko lang po yung mga seatbelt niyo kung maayos bang nakalagay. Lalo na't bata po pala yung kasama ninyo." Napatingin muli si Sheila sa bata at nang mas lumalim ang pagkatitig niya sa mata nito ay bigla siyang may naalala. Isang pangyayari sa kanyang nakaraan na hindi niya malilimutan. Ang mga mata at pagtitig kasi ng batang ito sa kanya ay isang pamilyar na titig na minsan nang nakita ng babaeng si Sheila. Ngunit hindi niya maalala kung kailan at kung saan. Kaya naman sinubukan muna ng flight attendant na si Sheila na ipagkibit balikat ang sitwasyon. Dumiretso na siya sa susunod na row at doon ay nakita niya nga ang kanyang nanay. Una pa lamang ay napansin na kagad ni Beverly na para bang may mali sa kinikilos ng kanyang anak na si Sheila. Kaya naman hinawakan niya ito sa kamay. "Nak, may problema ba? Kinakabahan ka ba?" Pagtatanong nito sa kanya. Ngumiti naman si Sheila sa kanya. "Ma, wala. Naninibago lang po ako." Ngiti nito pagkatapos ay naglakad na papalayo. Pero alam naman ni Beverly na nagsisinungaling lang ang kanyang anak. Para bang pagsisinungaling nito sa tuwing sinasabi niya na hindi siya pagod sa kanyang pagtatrabaho at pag-aaral. Kilalang kilala niya na ang kanyang anak at lalo niya lamang itong nakilala simula noong namatay ang kanyang asawa na si Joey. Alam niya na may mali sa sitwasyon. Maya-maya pa ay pumunta na sa likurang bahagi ng cabin ang mga flight attendant kasama na si Sheila at ang kanyang kaibigan na si Glenn. Dito ay nabakas kagad ni Glenn ang pagkabalisa ni Sheila kaya naman hindi niya ito maiwasang matanong. "Uy, kumusta ka? Bakit parang namumutla ka ata?" Pagtatakang tanong ni Glenn sa kanya. "Naninibago ka sa unang trabaho mo, no? Siguro naninibago ka na hindi nakikinig sa iyong mga pasahero." "Naku sis, ganun talaga. Kapag magbibigay ka ng instruction, konti lang talaga yung manonood sa'yo. Tapos pag may nangyaring masama, nagkakandarapayan sila." Pabirong wika nito. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha ni Sheila. "Ilang oras yung flight natin?" Pagtanong nito na para bang iniiwasan at iniiba kagad niya ang kanilang usapan. "Ha? Di ba walang oras tong flight? Di mo naman natatandaan yung sinabi ni Sir kanina? Miniting niya tayo ah." Sagot naman ni Glenn sa kanya. Tumango lamang si Sheila at nag-isip muli ng malalim.
Nang dahil dito ay nag-aalala na si Glenn sa ikinikilos ng kanyang kaibigan. Hinawakan niya ito sa balikat. Sheila, tumingin ka nga sa akin. Ano bang problema? Seryosong saad ni Glenn sa kanya. At dito ay hindi na nga naiwasan pa ni Sheila ang kanyang nararamdaman. Ikinuwento niya na sa kanyang kaibigan ang kanyang maling nararamdaman tungkol sa sitwasyon na kinalalagyan ng batang babae na nakasakay sa kanilang eroplano. Anong ibig mong sabihin? Hino-hostage yung batang yun? Pagtatanong ni Glenn sa kanya, habang malakas naman ang tibok ng puso ni Sheila na tumango. Parang ganun na nga. Sana nagkakamali lang ako pero ganun talaga yung naiisip ko. May mali talaga sa sitwasyon. Naiiyak na wika niya. Paano? Paano kung kailangan talaga ng tulong ng batang yun? Kawawa naman siya. Dagdag pa niya. At bilang matulungin na kaibigan si Glenn, ay agad siyang nag-isip ng aksyon na pwede nilang gawin para mapanatag na ang kalooban ni Sheila. Bigla itong tumayo at lumabas. At makalipas nga ang 2 minuto ay bumalik ito sa kanilang kwarto. Nagtataka naman si Sheila sa kanyang ginawa kaya naman tinanong niya ito. Anong ginawa mo? Ngumisi sa kanya si Sheila. Tinignan ko lang kung makikita ko ba yung sinasabi mong kakaiba. Kasi 'di ba napakaraming bata dito. Pero naiintindihan ko na yung nararamdaman mo. Sa may row 20 tama ba? Pagtatanong niya. Lumaki naman ang mata ni Sheila. 'Di ba? Napansin mo rin yung bata? Tanong niya dito. Tumabi sa kanya si Glenn at nagsalita. Oo, pansin na pansin ko. Parang ang may mali. Pero isa lang ang paraan para malaman natin kung ano ang totoong nangyari. Kailangan nating hintayin na matulog yung lalaking katabi niya. Tapos gagawa tayo ng plano. Pabulong na wika nito. Sinisigurado nila na sekreto muna ang kanilang gagawin. Ayaw rin naman kasi nilang makapagdulot ng gulo habang lumilipad ang eroplano. Lalo na at puno ang mga pasahero noong mga oras na iyon. Kaya naman hindi talaga magandang bagay kung magkakaroon ng kaguluhan. Kailangan na ba natin ipaalam sa piloto? Pagtatanong ni Sheila sa kanyang kaibigan. Hinawakan naman ni Glenn ang kanyang kamay. Wag muna. Tayo muna ang kikilos ngayon at kapag malala na talaga ang sitwasyon, doon lang natin gagamitin yon. Naintindihan mo? Seryosong saad nito. Hinangaan naman ni Sheila ang katapangan na pinapakita ni Glenn sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganito pala kamitikulosa ang kanyang kaibigan. At nang dahil nga dito ay agad niyang sinunod ang naging plano ng kanyang kaibigan na si Glenn. Makalipas ang 1 oras ng paglipad nila sa eroplano, muli ay tinignan ni Glenn kung tulog na ba ang katabing lalaki ng bata. At sa kasamang palad ay hindi pa rin ito tuluyang nakakatulog. Kaya naman naghintay pa sila ng 30 minuto. Hanggang sa wakas nga ay tuluyan na itong nakaidlip. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para magawa nila ang kanilang plano. Habang nagbibigay nga sila ng mga pagkain sa loob ng pasahero ng eroplano, ay palihim na nag-abot si Sheila ng isang toilet paper sa bata na kung saan mababasa dito ang mga katagang, kung kailangan mo ng tulong, itaas mo yung mineral bottle sa harapan mo. At sa nakakagulat na pagkakataon nga, nang mabasa ng bata ang nakasulat sa toilet paper, ay agad niyang tinaas ang bottled water sa harapan niya. Nagulantang ang magkaibigan sa kanilang natuklasan. Tama nga ang kanilang hinala. Maya-maya pa ay nilukot na kagad ng bata ang toilet paper. Ngunit bigla namang gumising ang katabi niyang lalaki. Anong problema? Pagtatanong nito sa bata, habang napatingin siya sa mga flight attendant na nasa kanyang gilid. Ay sorry po sir, naistorbo po ba namin kayo? Aalokin lang po sana namin kayo ng pagkain. May gusto po ba kayo dito sa mga dala namin? Pagpapalusot ni Glenn sa lalaki, habang si Sheila naman ay halos sumabog na ang puso dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang talaga at mabilis mag-isip ang kanyang kaibigan at nagawa na nga rin ng bata na malukot ang toilet paper. Kaya naman malaki ang tsansa na hindi maghihinala ang lalaki sa kanilang ginawa. Wala, di ko naman kayo tinawag. Sige na, doon na kayo sa susunod na row. Naistorbo niya lang yung tulog ko eh. Mayabang na saad nito. Kaya naman nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Ngayon ay hindi na nila alam ang susunod nilang gagawin. Alam naman nila na abala ang kanilang piloto. At wala namang bodyguard sa kanilang eroplano. Kung may kailangan silang gawin ay dapat sila ang umaksyon nito. Maya-maya pa ay nadaanan na rin ni Sheila ang row na kinauupuan ng kanyang nanay. Tingin pa lamang ni Sheila dito ay kagad nang naintindihan ni Beverly kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kaya naman napili niya na lang muna na manahimik para na rin hindi makadagdag sa kaguluhan na pwedeng mangyari.
3 oras na lang bago tuluyang lumapag ang eroplano. Kaya naman, ito na ang pinaka-crucial na pagkakataon para sa dalawa na makaisip ng isang perpektong pagkakataon kung paano nila maililigtas ang babae. Pero alam naman nila na hindi nila yun pwedeng gawin sa kasagsagan ng kanilang biyahe. Mas mabuti na kapag bumaba na yung eroplano at saka natin gawin kung ano man ang dapat natin gawin. Pagbibigay suwestyon ni Glenn. Pero paano kung dito pa lang pwede nang mapahamak yung bata? Pag-aalalang tanong naman ni Sheila. Sheila, alam mo naman na hindi pwedeng magdala ng kahit na anong kontrabado dito sa eroplano. Hindi yun makakalusot sa airport kaya sigurado akong ligtas yung bata habang nandito siya sa eroplano. At mapapahamak lang siya kapag gumawa tayo ng bara-barang mga aksyon. Naintindihan mo? Ikalma mo yung sarili mo. Kung gusto mo iligtas yung bata na yun, kailangan ngayon pa lang handa ka na. Pagpapaliwanag ni Glenn sa kanyang kaibigan. Sinubukan naman ni Sheila na kumalma pero hindi niya maalis sa kanyang isipan na tignan kung ano nga ba ang kalagayan ng bata. Kaya naman kahit na panahon na ng kanilang pagpapahinga ay pabalik-balik pa rin siya sa cabin habang pasimpleng tinititigan ang kalagayan ng bata hanggang sa bigla nga itong umiyak. Aray! Sigaw nito. Agad namang napatakbo si Sheila sa kinauupuan ng bata at doon ay nakita niya na kinukurot ng lalaki ang bata. Anong ginagawa mo? Pagtatanong ni Sheila sa lalaki at tila ba'y nalimutan niya na kahit ganoon ang sitwasyon ay pasahero at customer pa rin nila ito. Kaya naman kinikilangan na maging magalang siya dito. Anong ibig mong sabihin anong ginagawa ko? Sinasaway ko lang yung anak ko. Naglilikot eh. Wika naman ng lalaking nakasombrero sa kanya. Napatitig si Sheila sa umiiyak na bata. Ngayon ay mas namumula na ang mata nito. Ngunit wala sa kanyang ekspresyon ng sakit na nararamdaman niya, kundi nakatago sa kanyang mga mata ang takot. Dito ay biglang naalala ni Sheila ang pinsan niyang si Dominic, ang dahilan kung bakit hindi na siya nagkaroon pa ng kaibigan. Si Dominic kasi ay ang lagi niyang kalaro simula noong bata pa lamang sila hanggang sa tumungtong na nga sila sa 10 taong gulang. Pero ito rin ang pagkakataon na nagwakas ang buhay ng kanyang kababata. Hanggang ngayon kasi ay hindi inaamin ni Sheila sa kahit na sino na napanood niya kung paano malunod sa ilog si Dominic habang wala siyang magawa kundi panoorin na lamang na mamatay ang kanyang pinsan. Sa mga pagkakataong ito ay matinding trauma ang kanyang naramdaman. Hindi niya alam kung kasalanan niya ba ang nangyari. Dahil noong mga pagkakataon na ito, naaalala niya at natatandaan na naglalaro lamang sila sa ilog ni Dominic hanggang sa biglang ayain siya ng kanyang pinsan na pumunta sa mas malalim na lugar. Ngunit nagreklamo ito sa pagkapulikat, kaya naman agad-agad siyang nilapitan ni Sheila. Gayunpaman ay mabigat si Dominic, hindi niya ito magawang matulungan. Kaya naisip niya na umalis muna sa ilog at manghingi ng tulong. Ngunit sa kasamang palad ay walang malalapit na tao na pwedeng makatulong sa kanila. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi bumalik at mag-isip ng plano sa sarili lamang niyang kakayanan. Habang naghahanap si Sheila ng lubid ay naririnig niya kung paanong nagmamakaawa si Dominic sa kanya. Natulungan siya dahil hindi na siya makahinga. Saglit lang Dominic, naghahanap ako ng lubid. Hindi kita mahatak, pasensya ka na. Hintahin mo ako. Pagsigaw ni Sheila habang natataranta na sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makahanap ng lubid na pwedeng ipantali sa pinsan at kababata niyang si Dominic, tuluyan na itong lumubog sa tubig. At noong iangat ito ay wala ng buhay ang kanyang kababata. Matinding trauma ang naidulot ng pangyayaring ito. Halos ilang araw nga siyang hindi makatulog habang binabangungot ng pangyayaring iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit na-trauma na siyang magkaroon pa ng kaibigan. Ayaw niya nang maranasan ang ganitong sakit. Kaya naman, kahit na itinuturing niyang matalik na kaibigan si Glenn, ay meron siyang isang malaking pader na kahit na sino ay hindi makakalagpas doon. Na kahit pa sabihin niyang kaibigan niya si Glenn, ay pinipilit niya ang kanyang sariling hindi mapamahal at mabigyan ng espasyo si Glenn sa kanyang puso. Pero lahat ng ito ay nagbago nang makita niya ang batang iyon na umiiyak sa eroplano. Pakiramdam niya na binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para makaligtas ng taong nangangailangan ng tulong niya. Kaya mas lumakas ang kanyang kalooban nang maalala niya ang nangyari sa pinsan niyang si Dominic. Kaya naman nagkunwari siya sa lalaki na humingi ng pasensya at pagkatapos ay dumiretso siya sa kanilang piloto. Agad niyang nireport sa piloto at co-pilot nito ang sitwasyon.
Sigurado ka ba dyan? Tanong ng co-pilot sa kanya. Opo sir, malakas po talaga ang kutob ko. May maling nangyayari sa batang yun. Kailangan po natin siyang tulungan. Wika nito sa kanila. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kwarto ng mga flight attendant. Dito ay nagpahinga siya. Habang nagtataka naman ang kaibigan niyang si Glenn sa kinikilos niya. Okay ka lang ba? Hindi ka na ba natataranta? Hindi ka na nag-aalala? Curious na tanong ni Glenn. Hindi na. Noong huling nataranta at nag-alala ko, malaki ang nawala sa akin. Kailangan kong mag-isip ng matuwid ngayon kung gusto kong iligtas ang buhay ng batang yun. Hindi man sigurado si Glenn sa sinasabi ng babae, pero pinagkatiwalaan niya na lamang si Sheila sa kung ano ang naging plano nito. Nang makalapag na nga sila sa airport at destinasyon nila, ang akala ng lalaki na walang nakapansin sa kahina-hinala niyang kinikilos. Ngunit bago pa siya makababa ng airport, ay hinarang na siya ng dalawang mga pulis. Ang ginagawa niyo? Bakit niyo kayo naharang? Pagwawala nito habang hawak-hawak ng mahigpit sa kamay ang batang kasama niya. Sir, pwede po ba namin makita yung mga papeles ng batang kasama ninyo? Pagtatanong ng pulis sa kanya. Ngunit walang maipakita ang lalaki. Wala ring mga gamit ang batang babae na ito sa dala-dala nilang bag na lalo lamang naging kahina-hinala para sa mata ng mga pulis. At doon ay nabunyag na nai-report na pala ng mga piloto ang kahina-hinalang kinikilos ng lalaki na ito. Kaya naman may nakabang na ng mga pulis sa airport para sa kanilang pagbaba. Hindi na nga rin nakapalagba ang lalaki dahil hindi niya mapatunayan na anak niya talaga ang babae ay agad siyang dinala sa presinto habang ang babae naman ay umiiyak na tumakbo sa mga flight attendant. Maraming salamat po, wika ng batang babae habang yakap-yakap ang flight attendant na si Glenn. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng nanay niya na si Beverly. Sobrang proud naman siya sa ginawang katapangan ng kanyang anak. Nak, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero masayang-masaya ako sa ginawa mo. Proud na proud ako sa iyo at siguradong proud din ang tatay mo sa ginawa mo. Sad nito kay Sheila habang niyayakap ito ng mahigpit. Kinalaunan, napag-alaman ng lalaking ito ay isang human trafficker na kung saan ay nagagawa niyang gumawa ng mga pekeng papeles para sa mga batang kanyang hinuhuli, binibihag at binibenta sa mga taong may masasamang kalooban. At noong mga panahon na nabisto siya ni Sheila, balak niya sanang ibenta ang batang ito sa isang grupo ng mga kriminal na gumagawa ng mga cyber sex crime para sa mga bata. At dahil sa katapangan na ipinakita ni Sheila, maski ang grupo ng mga kriminal na ito ay natunton ng mga otoridad. Nang dahil dito ay nakapagligtas si Sheila ng hindi lamang isang buhay, kundi buhay ng ilang daang mga bata na nagawang ma-rescue ng mga otoridad. Hindi nga nagtagal ay napabalita sa buong bansa at maging sa iba't ibang mga news outlet ang ginawang ito ni Sheila. Labis na pagkahanga at proud naman ang naramdaman ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kaya naman pinangakuan nila si Sheila na magiging permanente na ito sa trabaho at tataasan pa ang sweldo dahil ang mga flight attendant na kagaya niya ay talaga namang bibihira lamang na makita. Napag-alaman din naman ni Sheila at ng nanay niyang si Beverly na ang batang babae na ito ay nagngangalang Eliza na kung saan sa paglipas ng ilang mga araw ay tuluyan silang napamahal sa bata hanggang sa napagdesisyonan na nga nilang ampunin ito at bigyan ng magandang kinabukasan. Isang bagay na ginawa ng tatay ni Sheila sa kanya na kung saan ay sinuportahan nito ang kanyang anak sa lahat ng kanyang ginagawa. At ngayon ay gusto naman itong gawin ni Sheila para sa iba. Marami pong salamat sa pag-ampun po sa akin. Masaya ngunit naiiyak na wika ng bata nang mapag-alaman niya na finalize na ang papeles at ngayon ay legal na siyang anak ni Beverly at kapatid ni Sheila. Bilang pambawi po sa inyo, pinapangako ko po magiging piloto ako at ililipad ko po kayo sa kahit na anong lugar at bansa na gusto ninyo. Biglang wika naman ng bata na ikinagulat nilang dalawa, ngunit masaya sila dahil nagkaroon ito ng pangarap. Nakatulad ni Sheila ay talaga namang alam nila na pagsusumikapan ng bata para ito ay matupad. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.